10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hallelujah! Isang mapagpalang Sunday po sa ating lahat. Pwede bang palakpakan naman po natin ang Panginoon? Hallelujah! Pumalakpak ang mga pinagpala ng Panginoon. Pumalakpak ang mga binigyan ng pabor ng Panginoon. Hallelujah! Pumalakpak ang lahat ng may buhay na nanggagaling sa ating Panginoon. Hallelujah! Sige, pwede mong batiin mo muna yung nasa tabi mo, nasa likod mo, nasa harap mo. Ayan. Ayan. Hallelujah. Masaya pong makita na tayo ay nagkakakilanlan at nagkakasama-sama po para magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sino yung excited magpuri sa Panginoon? Pakitaas ang kamay. Hallelujah. Be excited today dahil may gagawin ng Panginoon at meron na siyang ginagawa ngayon pa lang. Amen. And so, today, church, sige, pwede bang ipikit natin yung mga mata natin? Let's just feel the presence of the Lord, the embrace of the Holy Spirit right now, Panginoon. Oh God, Lord, we magnify you, we adore you, Panginoon, in this place. We acknowledge your holy, your mighty, and majestic name and presence up to this day, oh God. And so, Lord, Panginoon, alam namin, oh God, na sa mga nakaraang araw, Panginoon, maraming kaming naging pagkukulang, Panginoon. And so, Lord, linisin mo kami, Panginoon. Lord, cleanse our minds, Panginoon. Cleanse our hearts, our thoughts, Panginoon. Kung may mga nagawa kami na isip na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Lord, linisin mo kami, Panginoon. Because, Lord, today, we just want to offer our pure worship before you, Panginoon. Gusto lang namin, Panginoon, na ilagay namin sa paanan mo ang pag-surrender ng buhay namin ngayon, oh God. And so, Lord, today, Lord, we believe na Ikaw yung magta-transform sa amin. Ikaw yung magpapakita ng kaluwalhatian mo sa sambahan na ito, Panginoon. At Lord, sa mga taong pinili mo, God. And so, Lord, allow us to just enjoy your presence, Panginoon. Lord, hindi namin iisipin ano yung mga bagay na dapat namin gawin, ano yung mga fears namin, ano yung mga doubts namin. But Lord, we will think of you, Panginoon. Lord, you deserve all the praises and all the glory of your people, Panginoon. And so, Lord, we lift to you everything today in Jesus' mighty name, and everybody will shout, Amen! Hallelujah! Sige, palakpak natin yung kamay natin sa Panginoon. We will call upon the name of our God, our Jehovah. Come on! Hallelujah! Sige, taas lang natin yung kamay natin sa Panginoon. We will call upon our Jehovah Rapha, our Jehovah Nissi, our Shalom, and our Jireh who meet us in our needs. Hallelujah. Lahat ng pinili ng Panginoon will sing. He shapes every idol. He reigns with a rival. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing. Goes running. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. Come on, itaas natin yan sa Panginoon. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise, all our praise
niya dito, binibigay yung papuri niya sa Panginoon. Amen! Itaas ang kamay and we will all declare this and call upon His name, our Jehovah. Come on. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Come on, declare. Jehovah Nissi, fight your battles. Receive. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, meet your needs. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi, fight your battles. Jireh, meet your need. Jehovah Jireh, meet your needs. Rapha, heal your body. Jehovah Rapha, heal your body. Shalom, be your peace. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, meet your needs. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom, be Come your on, call the peace. name. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise. All our praise. All our praise belongs to Him. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise. All our praise. All our praise belongs to Him. Hallelujah. Don't stop praising God. Lahat ng pinagpala ng Panginoon will sing. Ayo, 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 we'll sing. Ayo, 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 hallelujah. Ayo, 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 every child will see your glory. Every nation will bow. Every nation bow before you. And all the treasure, all the treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Minsan pa every trial, every child will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Come on, praise and glory. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is come on. Praise and glory. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing, ayo, ayo, ayo. Come on, itaas natin yung kamay natin. Ayo, ayo, hallelujah. Ayo, 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 come on, now declare there is no one. There is no one like a God. No one. There is no one like a God. There is no one like a God. There is no one. Walang katulad ng Diyos. Wala kang 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 katulad
Minsan pa, walang katulad. Wala kang, there is no one. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one. For the last time, declare. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory. Honor and strength unto our God, unto our God. Your majesty, love and respect. This is our God. Every time sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your majesty, endless love unrestrained. This is our God. Every time sing, ayo, 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 ah. Hallelujah. Taas natin yung kamay natin sa Panginoon. Deserve ng Panginoon ang papuri natin. Walang katulad ng Diyos. Wala kang katulad ng Diyos. Wala kang katulad ng Diyos. Wala kang katulad ng Diyos. Wala kang... For the last time, there is no one. There is no one like our God. 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 Hallelujah, come on, praise. Worship. Worship the King of Kings, the Lord of Lords, our Jehovah. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Indeed, the Lord is truly with us today. Ang presensya ng Panginoon, ng banal na Espiritu ang siyang bumabalot sa simbahang ito. Church, today, this is not just an ordinary worship, but this is a worship as we serve the Lord, fully surrendered, transformed, and consecrated before Him. Sino yung mga pinili dito ng Panginoon? Maaari bang itaas yung kamay? Sige po. If naniniwala ka na ikaw ay pinili ng Panginoon, ito ang hinihintay mong salita mula sa Kanya. It says here in Romans 12 verse 1, and so dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Naniniwala ka ba na maraming ginawa ang Panginoon para sa iyo? Amen. Pinagpala ka ba ng Panginoon? Despite of all the challenges, the trials that we have in this world, indeed, the strength of the Lord is our joy. And indeed, it is our strength too. Kaya naman kahit anong pagsubok pa yan, no? Basta alam natin na ang kasama natin ay Panginoon, hindi tayo matatakot. Amen. Hallelujah. And so sabi ng Panginoon, give your bodies to Him and let them be a holy sacrifice because this is the kind acceptable and this is truly the way to worship Him. Amen. Hallelujah. Yung worship po natin, it's more than the song that we sing. It's more than the services that we offer to the Lord. But it's all about being transformed, being renewed, being consecrated before our King. And so if may natitira pang bagay na hindi mo sinosurrender sa Panginoon, this is the perfect time for you to ask God, to pray to God, to talk to Him, and say, God, refine me. Refine me, God. Hallelujah.
speak to you, God. We want your presence. We want your move. We want your touch, God. We want your guidance, Lord. Oh, teach us, refine us, God. Let's continue to worship the Lord. If the art is where you meet us, take me there, take me there. If you were looking for an offering, it's right here. My life is here, and I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. I wanna be tried. I find purified to take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by purified. You take whatever you desire. Lord is my life. If your glory wants to come in, let it fall. We want it all. Lord, your fire is consuming. Fill this place, set it ablaze, and I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. I wanna be tried by fire. Purified. You take whatever you desire. Lord is my life. I wanna be tried by fire. Purified. You take whatever you desire. Lord is my life. Surrender everything to the Lord. Clean my hands. Come on, declare. Purify. Ask God. Ask God. Ask the Lord. Yes, Lord. Only take my life, Lord. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you. Only for you. Clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you. Only for you.
be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord is my life. Praise to the Lord. Come on, praise the Lord. To the Lamb, to the King of heaven, praise. For he rose, now he reigns. We will sing for, come on, praise to the Lord. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven, praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever. Praise, praise to the Lord, praise to the Lamb, to the Lamb, to the King of heaven, praise. For he rose, yes, Lord, now he reigns. We will sing forever, praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven, praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever. We glorify. Come on, worship. Glorify the name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. Glorify. We in all the earth. Glorify the name of the Lord. Hallelujah. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name in all the earth. We glorify your name.
give you praise. In all the earth, we worship you. In all the earth, we praise your name. In all the earth, we exalt you, Lord. In all the earth, we give you praise. In all the earth, we worship you. In all the earth. Come on, sing your praises to God. Worship the King of Kings, our Jehovah Nissi, our Jehovah Jireh, our Rapha, our Shalom who gives us peace. Worship. We praise your name, God. We worship you, God. We worship you in all the earth. Hallelujah. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Hallelujah, oh God, Lord. Indeed, you are exalted in all the earth, oh God, Lord. Maraming salamat sa biyaya mo. Maraming salamat sa pabor mo. At kahit sa mga pagsubok, Panginoon, na kami ay patuloy na tinuturuan, oh God. And Lord, as your chosen people, Panginoon, pangahawakan namin ang salita mo, Panginoon. That our call, the true worship, our true purpose, is not just to go and make disciples, oh God, but for us to be a holy and living sacrifice before you. And so, Lord, we surrender everything to you, Panginoon. Alam namin, Panginoon, nakita mo lahat ng ibinigay namin sa iyo, Panginoon. And Lord, ikaw na ang bahala, Panginoon, mamuhay sa amin. Lord, continue to allow the Holy Spirit to fill us each day, Panginoon, to teach us, Panginoon, sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon. Your word, Panginoon, is our guide, Panginoon. It is a lamp to our feet, oh God. And Lord, ito ang magiging gabay namin sa kinabukasan namin, Panginoon. And so, Lord, our confidence and our peace is in you, oh God. And Lord, you be all the glory and all the praises of your people, Panginoon. In Jesus' mighty name, and everybody will say, Amen and Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. God bless everyone. Amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Excited po ba tayo today? Amen. Praise God. So, malapit na naman po ang okasyon ng mga raffle sa mga opisina, raffle sa mga kumpanya. So, excited na ba kayong manalo sa raffle? So, naalala ko, nung panahon, nung nasa corporate pa ako, pag gagantong panahon, typically, yan na yung mga nagsisipag pumasok, yung mga nagsisipag, kailangan tama yung scorecard nila, kailangan walang mintis, kumbaga. Kasi, minsan may qualifier dun sa raffle. Pag hindi mo na-meet to, hindi ka kasama sa raffle. Tapos yung raffle, kotse. Pero ngayon, typically, nasa mga TV, ref na lang yung mga raffle. Dati kasi kotse yung mga paraffle ng kumpanya. So ngayon, pagka nag-raffle na,
I believe meron mga certain requirements para maka-join or ma-qualify ka sa raffle, which is unang-una, kailangan mga wala kang absent. Yan. Kaya nagsisipag pumasok yung mga mga employees. Yan. And sa employer naman, ganun din. And then, may mga times pa na pagka nagpunta ka, tapos hindi ka nag-register, naku, sayang, hindi ka makakount dun sa bilangan, sa pabola. And then, meron din mga times na pagka sa kalagitnaan ng program, nagra-raffle, nakauwi ka na pala kasi umuwi ka na, antok ka na, lasing ka na, umuwi ka na. Tinawag yung pangalan mo, forfeited yung raffle mo. Pambira. Ayan. So bakit ko po kinukwento to lahat ng to? Meron po kasi kind of like relation dun po sa pag-uusapan natin today. Bago po ang lahat, tatanungin ko lang, meron po ba mga first-timers today? Taas po ang kamay. Uy, naku, praise God. The reason why po is so we can pray for you after the service. Maibigay po namin yung panalangin para sa inyo bago kayo umuwi. So mamaya magstay lang po kayo ng very short, a while, so we can pray for you. So today po, ang pag-uusapan po natin are many are called, but few are chosen. Ayan. So makikita niyo po doon sa graphics na kinukuha yung isang tao doon sa karamihan. Yan. So bakit po natin to pag-uusapan today? Kasi po, meron po tayong common or siguro sa mga matatagal na reminder sa mga bago, common misconception about sino nga ba yung tinawag? Sino nga ba yung pinili? Ano nga ba yung tinawag ka? Ano yung pinili ka? Bakit parang may pagkakahiwalay? So, basahin po natin yung pinanggalingan ng verse sa Matthew 22, verse 1 to 14. Jesus spoke to them again in parables, saying, "The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Then he sent some more servants and said, 'Tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet.'" Ayan, sabi ng hari. But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his servants, "The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street, corners, and invite to the banquet anyone you find." So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled with guests. But then when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. He asked, "How did you get in here without wedding clothes, friend?" The man was speechless. Then the king told the attendants, "Tie him hand and foot and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are invited, but few are chosen." Samandali po tayong manalangin. Ama, maraming salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa umagang ito. And Lord, we pray, Father, na tulungan niyo po kaming maintindihan kung anong gusto mong sabihin sa amin, sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Father, that we will be able to not only understand your word, but to actually apply it afterwards. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga tao nandito.
And ang lahat pong ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, makikita po natin na meron pong kinukwento si Jesus na ang hari daw or ang kingdom of God daw is inviting people. However, yung mga una niyang in-invite, hindi lang hindi pumunta, minaltrato, sinaktan, at hindi pinansin yung imbitasyon niya. So makikita natin na nung hindi pinansin yung imbitasyon niya, pinatawag na lang niya lahat. Sige, kung sino na lang. Lahat, i-invite nyo na. So, meron pong deeper context itong parable na ito ni Jesus. If you want, we can discuss it afterwards. Pero today po, we are focusing on two things. Una, yung mga in-invite or yung mga tinawag. Pangalawa is yung mga pinili or yung chosen. So makikita po natin, ano bang difference nung dalawa, brother? Yan. Kasi minsan po, we're under the context na tinawag ako ni Lord kaya ako to ginagawa. Or, we're under the context na, hindi brother, tinawag naman ako ni Lord pero okay na ako. Hindi naman ako hindi ko naman gustong magpastor So, hindi naman po lahat ng tinatawag niya at pinipili niya is para magpastor. Lilinawin ko lang po, So, makikita niyo po na ang mga tinawag po represents the general invitation of God to all people because the gospel is available to everyone. So, lahat po tinawag. Unang-una pong malinaw yon. Lahat po, kahit po wala sa loob ng simbahang ito, tinatawag po sila ng Diyos. At para naman dun sa mga nasa loob na, those are who responded to the call in faith and obedience. So magandang tanong po ito. So ano kami dyan, kapatid? Saan tayo dyan? Sa dalawang yan. So yan po ang pag-uusapan natin today kasi unang-una, meron pong universal call of God. And tulad nga ng nabanggit ko, ang imbitasyon ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Kaya sabi doon sa Matthew 28:19-20, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I'm with you always to the very end of the age." So makikita natin na ang imbitasyon ng Diyos, ang calling niya ay para sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. So hindi po siya nagtatangi na, Philippines lang, or Americans lang. Hindi po, para sa lahat po. Buddhist ka, hindi ka pwede, hindi. Parang mas lalo nilang kailangan para sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Amen po ba? Pangalawa po, sabi po sa Romans 10:13-15, sinasabi ni Paul dyan, in-explain niya na, everyone who calls on the Lord, on the name of the Lord, will be saved. It implies na ang calling po is extended to all. Kasi, kaya tayo dito ngayon, meron pong pinadala ang Diyos para makakilala tayo. Amen? Meron po siyang ginamit na tao, meron po siyang ginamit na circumstance. So, someone will be able to share the Word of God to us. And kaya tayo nandito ngayon. And that's basically also the reason why na kailangan nating gawin din yun is because yun naman ang calling ng Diyos para sa atin Ano pa po ang sabi sa 2 Peter 3, verse 9, "God does not want anyone to perish, but wants everyone to come to repentance. This demonstrates God's universal desire for salvation." And of course, because of what happened nga nung panahon ni Eva at Adan,
So, ang Diyos po ay nais niya na lahat po tayo ay makapagbago, makapag-repent, and sumunod sa kanyang kalooban. And kasama po yun sa tawag sa atin ng Diyos. So, makikita po natin na tinawag ka, ang tanong is, sumagot ka ba? Kung sumagot ka, siyempre may sasabihin ng Diyos sa'yo, meron siyang iuutos sa'yo. Sinunod mo ba yung utos niya? For the most part. Kasi, madalas, kaya ako nang ginagawa to kasi tinawag ako ng Diyos. Ginagawa natin to, mga kapatid, is because hindi lang tayo tinawag ng Diyos, pinili niya tayo. Amen po ba? Amen. So, makikita natin na ang biyaya ng Diyos, ang kanyang mabuting balita, ay ini-offer sa lahat ng tao. Siyempre, of course, kahit naman mag-share ka, kahit naman i-offer mo yan, may mga taong ayaw tanggapin. May mga ayaw tumanggap. And okay lang yun. However, we have to understand na ang calling po natin will determine kung tayo ba ay chosen o hindi. Yung pagtawag sa atin will determine pinili ka rin ba niya. And today, yan po yung pag-uusapan natin. So, makikita po natin na after ng universal call of God sa atin as Christians, syempre, pag-uusapan natin, merong distinction ang calling, ang mga tinawag sa pinili. Merong pagkakaiba. Brother, anong ibig mo sabihin? Di ba pag tinawag ka, matik na yon na pinili ka? Depende, di ka sure. And yun po yung pag-uusapan natin today kasi ang distinction po na pinapakita ng Biblia sa atin, unang-una, sabi sa Matthew 7:13 to 14, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. So, may lalakarin tayo, kapatid. Meron tayong lakad Kristiyano, sabi nga. And dapat nating maintindihan na sa lakad Kristiyano, hindi madali. At dahil hindi madali, kaya maraming nadadaya, kaya maraming nasa comfort zone na, okay lang naman na kasi ginagawa naman to ng karamihan eh. Yun nga po yung delikado ron, mga kapatid. Yung ginagawa ng karamihan. And doon tayo dapat medyo mag-isip, kung ginagawa ng karamihan to, at sabi sa Biblia, malawak, malapad, ang daan sa kapahamakan, medyo magtatanong ka. Kasi kung ginagawa to ng karamihan, dapat meron na tayong konting discernment na baka hindi to tama. Ano pa po ang sabi? Sabi nung isa, Matthew 25 verses 1 to 4, isa na naman tong parable ni Jesus about sa 10 virgins. So sabi po sa 1 to 4, at the time the kingdom of heaven will be like virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, 5 were wise. So makikita niyo po, may distinction na kagad. Foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. So sa lakad po nating Kristiyano, makikita po natin, meron po tayong kinahaharap na sinasabi na kailangan wise ka. Otherwise, ikaw yung kabaliktaran. So kung hindi mo pinaghahanda ng mga bagay-bagay, kapatid, maikli lang po ang buhay natin eh. Ang mas pinaghahandaan po natin is yung eternity. Tama po ba? Amen po ba doon? Amen.
Ano pa po ang binabanggit na distinction or pagkakaiba ng tinawag sa pinili? Sabi sa John 6:44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day." So, nung tinawag tayo, kapatid, kasabay na nun, tinatawag ka rin ng Diyos eh. Tinatawag ka rin ng Ama. Naniwala ka kay Kristo kasi tinatawag ka ng Ama. Amen? So, we will see na ang pagiging chosen po pala is not about being special or superior. Hindi dahil sa last name mo, hindi dahil sa laki ng empire mo, at hindi rin naman sa mga ginawa mo, basta-basta. It's all about what? Faithfully responding to God's call and aligning our lives with His will. Kasi kung tinawag ka, kapatid, hindi mo ginagawa yung kalooban niya, and how can you say na pinipili ka niya or pinili ka niya? Amen? Marami po sa atin na under the context, okay na, tinawag na ako ni Lord eh. Therefore, ligtas na ako. Kapatid, meron pa. Wait, there's more. Kasi, meron tayong kailangang sunding kalooban ng Diyos para maging elect or hinirang or pinili tayo ng Diyos. And so, knowing the distinction between the two, the chosen and the called, paano ba natin malalaman? Ano ba ang katangian ng mga pinili? Kasi, most of the time, ano ba ang katangian ng called? Ano ba ang katangian ng pinili? So, ano ba ang katangian nila? So, makikita po natin sa Ephesians 1, verses 4 to 5, sabi po dyan, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will." Isa sa mga characteristics ng pinili ay para maging holy and blameless. Grabe naman yan, brother. Paano naman yun? Hindi na ba ako magkakasala? Kapatid, yung tanong mo, hindi naman sa hindi ka na magkakasala eh. Ang tanong, ano yung puso mo? Ang puso mo ba is para magkasala? O ang puso mo ba is para hingin sa Diyos na tulungan kang hindi magkasala? So may difference po yun dahil pagka nasanay po tayo sa katuwiran na okay lang magkasala. Kasi si Lord naman, delikado po yun. Bakit? Kasi hindi ka naman tinawag before the creation of the world to be sinful. Hindi naman po ganun eh. Tinatawag niya tayo maging banal at walang kapintasan all because hindi naman niya sinasabing kaya mo yan mag-isa eh. Amen? Siyempre, pag sinabi niya yan, tutulungan ka niya. Kaya mo nga dapat isuko yung buhay mo at sumunod sa kalooban niya. Amen? Ano pa po ang sinasabi? Sabi po sa 1 Peter 2:9, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." So, we will see na ang Kristiyano po ay talagang pinili. Kaya ka nga Kristiyano na eh. Kaya nga tayo followers of Christ. Amen? Kasi yun po yung word na Kristiyano.
tagasunod ni Kristo. So, keyword doon is tagasunod. Kung hindi ka sumusunod kay Kristo, sinong fina-follow mo? Ano pa po ang sinasabi ditong characteristics or katangian ng isang pinili? Sabi sa Colossians 3, verses 12 to 14, and this hit me really hard. And even ako, talagang, Lord, sorry na. Patawad po. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ano pa? Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Bakit? Because forgive as the Lord forgave you. Madalas po kasi sa atin na normal po yun eh. Masaktan, gawan tayo ng hindi maganda. Pero meron pong dahilan kung bakit gusto ng Diyos magpatawad tayo. Kasi pag dumating po ang araw na yung gumawa sa atin ng masama, humingi ng tawad sa Diyos, truly, nagrepent, tumalikod sa kanyang mga kasalanan, sumunod sa Diyos, pinatawad ng Diyos, ikaw, hawak-hawak mo pa rin yung pain, yung ginawa sa'yo, and then nagkaharap kayo ng Diyos, kapatid, anong sasagot mo? Brother, balita ko, ginawang ka ng ganito eh. Pinatawad mo na ba siya? Hindi pa, Lord, kasi masakit eh. Paano yan? Pinatawad ko na siya. Nasaan ka ngayon? Saan ka naiwan ngayon? Caught off guard ka, all because hindi mo ginawa yung simpleng sinasabi ng Diyos magpatawad ka. Amen po ba sa Colossians 3? Yan. Ngayon, makikita po natin dito na ang chosen po are those who live out their calling by pursuing, take note of the word, pursuing holiness, love, and service to God and others. Bakit? Kasi ang true believers reflect their chosen status through the fruits of their lives. Yung bunga po natin ang nagsasabi kung pinili na tayo ng Diyos o hindi pa. Amen? So, tanungin natin sa sarili natin, yung bunga ko ba, Lord, pinipili mo na ba ako or pinili mo na ba ako? Kasi parang ito pa yung bunga ko eh. Then ask. Ask God to help. And yun naman ang gusto ng Diyos eh. Hindi ka naman niya sasabihin na maging banal ka and then panonoorin ka lang niya. Tutulungan ka niya, kapatid. Yun yung magandang pangakong iniwan ng Diyos sa atin. Amen? So makikita po natin dito na yung fruits ng buhay natin as Christians will also determine. Bakit? Kasi even yung false prophets, makikilala mo rin siya sa kanyang mga bunga. Yun yung dahilan nun eh. Kung yung Kristiyano nakikilala sa bunga niya, then definitely yung false, makikilala mo rin sa bunga. Makikilala mo din kung yung pinakikinggan mo, nagtuturo ng ganito, and then pag iba na yung ginagawa, doon mo makikilala doon mo makikita. So ano pong ibig sabihin ng Diyos dyan? May warning po kasi.
May warning pong iniiwan ng Diyos sa mga tinawag pero ayaw magpapili or hindi naman pinili. Or ayaw sumunod sa kanyang kalooban. Ano po yung sabi sa Hebrews 3 verses 12 to 14? We are warned not to harden our hearts and miss out on God's promise through unbelief. So sabi dyan, see to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. But encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. So, binabalaan tayo ng Diyos na, kapatid, huwag kang tumigil, huwag kang huminto. Huwag kang patigasin ng kasalanan yang puso mo. Kasi ang kasalanan, unang-unang papasukin yan, ang kalaban, unang-unang titirahin yan, ang puso mo. And you'll be surprised na the way kanyang aatakihin is not ng malalaking bato kagad. Hindi. Babatoyin kanya ng maliliit. Every chance the enemy will get, maliliit lang. Okay lang yan, kapatid. Isang stick lang naman yan eh. Okay lang yan, one battle lang naman yan eh. And para po, in my experience, yung one battle is clearly a deception kasi after ng ilang bote, hindi naman natapos kayo ng one battle. Nag-upgrade yan, naging isang bucket, 3, 5. So ganun po ang atake ng kalaban sa atin. And ganun din, kaya tayo winawarningan ng Diyos tungkol sa puso natin. Ano pa po? Sabi po sa James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Amen? Marami po sa atin na ang labanan po, kapatid, ay hindi po paramihan ng memory verses. Ang labanan po ay paramihan ng ano yung kaya mong gawin para sa Diyos. Amen? Ano yung kaya mong gawin para sumunod ka sa kalooban niya? Ano yung kaya mong gawin na sinasabi ng mga salita niya at hindi yung binabasa mo lang, memory verse mo lang. Oy, natuwa ka. Ay, nakakatuwa naman yung sinabi ng Bible. Pag nagde-devotion ka, hindi lang yun. The reason why we do devotions every day, and so we will be able to apply it. So pag hindi natin ginagawa, dinadaya mo lang ang sarili mo, at kapag dinadaya mo lang ang sarili mo, wala ka nang hindi kayang dayain. Kasi sarili mo, dinadaya mo na eh. At pag lahat kaya mo nang dayain, kapatid, din yung sinasabi ko kaninang uunti-untiin ka eh. Pag sa sarili mo pa lang, dinadaya mo na yung sarili mo, then expect, kapatid, lahat kaya mo at pwede mong dayain. Kaya yun ang paalala sa James na gagawin mo. Yung binabasa mo, yung sinasabi ng Biblia sa'yo, gagawin mo. Ano pa po ang mga warning ng Diyos sa atin? Sabi po sa Revelations 3 verses 15 to 16, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Isipin nyo na lang,
na pag pumunta kayo ng Starbucks at umorder kayo, dalawa lang po yun, iced and hot. Kahit po siguro umorder kayo sa Starbucks ng, brother, gusto ko yung maligamgam lang ha. Hindi kayo bibigyan ng maligamgam. Bakit? Unang-unang masisira quality nila eh. Ipopost mo pa sa social media. Grabe naman tong Starbucks. Maligamgam na kape yung binigay sa akin. Yung order ko, iced. Walang ice. Ano pong ibig sabihin ng Diyos dito? Kasi sa church po, sa Laodicea, ganun po, naging complacent po sila na okay na, nakakilala naman na ako eh. Okay na ako dun. Kinalimutan na yung calling ng Diyos sa atin na i-share yung word. Kinalimutan na yung dapat tayong sumunod sa kanyang kalooban. Kinalimutan na yun. Baka, okay na, ligtas na kasi ako eh. So yung church na yun, binabalaan na you're missing out. Merong panganib na baka i-reject ka dahil lukewarm ka, maligamgam ka. So either hindi ka nakakakilala or hindi ka sumusunod totally, or pag sumunod ka at dininig mo yung tawag niya, gagawin mo talaga. Bakit? Kasi pag tinawagan ka ng Lord, anak, pwede mo bang pamahagi yung ano? Siyempre, sasagutin mo. Sumagot ka na kagad, oh, Lord, sinagot ko yung tawag mo. Tapos sinabi niya, pamahagi mo salita. Sumunod ka sa kalooban ko. Lord, Chappy, ganon. Di kita marinig. Lord, shh, gaganon-ganon ka pa. Pagka yung kalooban niya na, yung sinasabi niya na yung gagawin mo, teka lang Lord, kasi yung career ko kasi is on the line. Yung business ko is on the line. Baka pwedeng kahit konting compromise man lang, Lord. Hindi kita marinig, yung kalooban mo. Bukas, susunod ako sa kalooban mo bukas. Etong gabing to, kinuha ka niya. So, nagigets po ba yung pagkakataon, every chance we get is an opportunity. Every chance we get, every life, every day is an opportunity for us to follow Christ. Amen? So, makikita natin sa mga warning na ito na iniwan ng Diyos sa atin, hindi lang dahil tinawag ka, sapat na. Reminder that simply being invited or called to the faith is not enough. There must be a genuine commitment, repentance, and transformation in order to be counted among the chosen. So, syempre, makaka-encounter ka ng mga tenured. Makaka-encounter ka ng mga tumutuligsa. Mga manguusig, makaka-encounter ka niya. Sasabihin sa'yo, bakit sabi sa Ephesians 2:8 and 9? O di kapatid, di baba mo, di tuloy mo sa 10. May gagawin ka rin doon, nasa 10 lang, babasahin mo lang yung 10. Kasi yung pananampalataya mo sa 2:8 and 9 na tinanggap mong biyaya, merong resulta yung kapatid, nasa 10. Kasi pag tinanong ka ng Diyos, hindi ka naman niya basta tatanungin ng ginawa. Siyempre, naniwala ka ba sa akin? Yes, Lord. Check. Ginawa mo ba ang kalooban ko? X. Tapos pipilosopoy mo ang Diyos. Lord, nanampalataya naman ako sa iyo eh. Back to square one. Ganun ba ang gagawin natin? Siyempre, hindi. That's the reason why sinasabi ng Diyos sa atin na yes, nanampalataya ka. Great job. Praise God kung nanampalataya ka. Check. Sumunod ka sa kanyang kalooban. Check.
Inibig mo ang kapwa mo? Check. Nagpatawad ka? Check. Lahat po yun, checkan natin. And so knowing all these warnings from the Lord, ano naman ang mapapala natin? What's in it for me? Ano naman ang assurance ng Diyos sa atin? So makikita natin, and pansinin niyo po dito sa verses na to, yung word na those. Kasama ka kaya dun? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Bakit? For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Naniniwala po ba tayo? We believe that Jesus is the greatest example. Amen? Kung tinawag niya tayo to conform para, ano ba Tagalog ng conform? Para makuha natin yung likeness niya, ng anak niya. Tapos hindi ka sumusunod sa Kanya, eh di parang sinasabi mong, hindi ako kamukha ni Jesus, Lord. Ngayon, tatanungin natin sarili natin, Lord, ginagawa ko naman. Sumagot naman ako sa tawag mo. Pero bakit nangyayari sa akin to? Or bakit mo inaalaw ang mga bagay na to na mangyari sa akin? So you should ask yourself, kasama ka ba doon sa gumagawa ng kalooban niya? Or tumatawag ka lang sa Kanya pag may kailangan ka? Mahal mo ba ang Diyos? O mahal mo lang siya pagka nag-iintay ka ng resulta ng something good para sa buhay mo? Tatawag ka lang ba sa Kanya dahil, Lord, kasi nag-interview ako, magandang kumpanya to, baka naman, Lord. Eh kung sagutin ka niya, baka naman din yung kalooban ko, sundin mo. Di ba? Paano ngayon yan? Buti na lang, hindi ganun ang Diyos, pambihira. So, makikita po natin sa Romans 8:28 to 30, and sabi sa verse 30, and those He predestined, He also called, those He called, He also justified, those He justified, He also glorified. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? So, basically, itong verse na to gives us confidence na ang purpose ng Diyos is para magawa natin yung kalooban niya sa buhay natin. God's purpose will be fulfilled in the lives of those who are truly chosen. Ano pa po ang sinasabi sa 2 Peter? Ayan. Ayan po, ayaw po niyang gumana. Ayan. 2 Peter chapter 1, verse 10. Therefore, my brothers and sisters, make every effort. Pwede po ba natin sabihin, every effort? Make every effort to confirm your calling and election. Pag hindi tayo sumuko, hindi utang na loob ng Diyos sa atin yung hindi tayo sumuko. Lord, di naman ako sumuko eh. Eh kung sagutin ka ng Diyos, dapat lang hindi ka sumuko. Lord, nagpatuloy naman ako eh. Dapat lang nagpatuloy ka. Eh Lord, sinunod ko naman yung kalooban mo eh. Dapat lang sundin mo yung kalooban ng Diyos.
every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble. Di ba napakaganda? So, yung utos ng Diyos, may kasama laging pangako yun eh. Tulad dun sa Matthew 28:19-20, inutusan niya tayong mag-preach ng gospel to all nation. Anong sabi niyang pangako? I will be with you to the very end of the age. Dun sa James 1:22, pag tinuloy niyo yan, papaborang ka ng Diyos kapag ginawa mo ang lahat ng ito. So makikita po natin na we are encouraged to make our calling and election sure by living out our faith in a way that reflects God's will in our lives. So lagi mong tatanungin sa umaga, Lord, tulungan niyo po akong gawin ang kalooban mo. Sa gabi, bago ka matulog, mananalangin ka, Lord, nagawa ko ba yung kalooban mo today, sa maghapong ito? Ano pa po ang pangako niya? Ano pa po ang assurance ang mababasa natin? Sabi po sa Philippians 2 verses 12-13, we are, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, past tense po yan, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Bakit? For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. May utos at meron na namang pangako. Mapapansin nyo, obeyed. Past tense na yan. Continue to work out your salvation. Meron po ba tayong trabaho? Meron po, mga kapatid. Meron po tayong gagawin? Meron po. Meron po tayong gagawin lahat. Wala pong exception dyan. Lahat po tayo, kasama po ako doon. Kasama po yung mga leaders natin doon. Lahat po tayo merong kailangang gawin. And minsan, yun po yung nami-miss out natin. Bakit? Kasi complacent ka na eh. Kasi kampante ka na. Kasi nasa puso ko naman si Jesus. Wala naman nagko-question, kapatid, kung nasa puso mo o hindi ang Diyos eh. Dapat makita. At kung gagawin mo man yon, ang Diyos mismo ang gagawa sa'yo para naisin mo, nasain mo, at gumawa ka according sa purpose niya. So makikita natin dito, as part of the assurance, the chosen have a deep assurance of their calling because of God's work in their lives. And this assurance is not passive, but it involves active faith and perseverance. Hindi po ito'y naghihintay ka na lang na parang si Juan Tamad. Na parang pagka tinanggap mo na si Kristo, hihilata ka na lang at hihintayin mo lang lumaglag. At dumating ang Panginoon. Hindi po ganun, kapatid. Kaya nga, yung burden to share the gospel, ganun na lang kabigat. Kasi tatrabahuhin natin yun eh. Amen? Lilinawin ko lang, hindi lang po yun calling ng outreach department. Amen po ba? Amen.
Hindi lang po calling ng outreach ang magbigay ng tracts. Hindi lang po calling ng outreach ang magsabi ng balangkas, mag-feeding program. Hindi po, lahat po tayo doon kasali. Amen? Wag po nating isipin na dahil okay na ako kapatid, naglilingkod naman ako sa Diyos eh. Part naman ako ng gantong gawain. Part naman ako ng gantong gawain. Leader naman ako sa gantong gawain. Baka hindi mo naiintindihan yung tunay na pagtawag ng Diyos sa atin. Na tinatawag niya tayo para ibalita, ipamahagi sa iba ang mabuting balita, gawin ang kanyang kalooban, magbago ang buhay. Yun po talaga ang tawag sa atin ng Diyos. Huwag nating gawing technical. Kasi pag tinanong ka ng Diyos, pag akyat mo sa langit, kapatid, ginawa mo ba ang pagtawag ko sa'yo? You'll be glad to know, Lord. Member ako ng gantong department. Ganun ba? Ganun ba? Leader po ako ng gantong department, ministry. Yun lang. Yung sharing the gospel, anak, ginawa mo ba yun? Trabaho po ng outreach yun eh. Ganun po ba? Ganun po ba? Amen. Hindi ako magsasabi ng amen kasi hindi naman talaga dapat gano'n. Kasi hindi po yun ang tinatawag ng Diyos sa atin. Hindi yun ang pagtawag niya sa atin. In the same way, hindi rin niya tayo tinatawag na, diyan ka na lang, kapatid. Hindi meron tayong gagawin. Ano pa po? So, makikita po natin dito, knowing yung assurance ng pagiging hinirang, ano ba dapat talaga ang maging respond natin sa tawag ng Diyos sa atin? Paano ba natin masasabi na ito, Lord, talaga nagre-respond ako sa tawag mo. Therefore, I'm one of the chosen. So makikita po natin sa Romans 12 verses 1 to 2, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ano pa? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Ano pa po ang iniiwan niya sa atin on how to truly respond sa tawag niya? Sabi po sa Ephesians 4 verses 1 to 3, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle and be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Puro action words po yan, mga kapatid. And that's how we can say na, Lord, sumagot naman ako sa tawag mo eh. And that's when you can expect the Lord to tell you, my good and faithful servant. Yun ang goal natin. Amen? And so this morning, tanungin natin yung mga sarili natin,
Sumasagot ka ba sa tawag ng Diyos sa buhay mo? O tinawag ka lang ng Diyos tapos wala lang? Sumusunod ka ba sa kalooban niya? O kalooban mo pa rin yung nasusunod sa buhay mo? Sinusubukan mo ba with all your heart to be transformed? Magpakita ng kindness, gentleness, humility, love, forgiveness, or kabaliktarin pa rin nun ang ginagawa natin. And today, I would want you to leave with these letters. Paano mo ba masasabi na pinili tayo ng Diyos? Letter C, committed to Christ. Kanino ka ba committed? Kay Kristo lang, kapatid. Sa Diyos lang, kapatid. Hindi ka committed sa asawa mo? Hindi ka committed sa anak mo? Hindi ka committed sa kapitbahay mo? Sa katrabaho mo? Sa boss mo? Committed tayo kay Kristo. Amen. Ano pa? Holy and set apart. Pinili ka na nga ng Diyos eh. Set apart dahil ibinukod ka na niya. O, obedient to God's word. Sabi po ng isang ating young preacher, partial obedience is disobedience. Wala pong obedience na 50%. And S, servant-hearted. Ngayon natin pwedeng sabihin, yung paglilingkod natin, yun. Resulta yan ng kapatid. Dahil pinili ka niya na, resulta ng paglilingkod yan. E, enduring in faith. Marami kang dadaan ng pagsubok, kapatid. Marami kang dadaan ng tuligsa. Marami kang dadaan ng usig. Kumapit ka lang, magpatuloy ka lang. Dahil kasama mo ang Diyos. And lastly, ano ba tayo? New creation in Christ. Hindi ka na si Brother Earl eh. Si Kristo na ang nasa buhay mo. Hindi ka na yung dating Brother Roy. Hindi na eh. Si Kristo na yung nasa buhay mo. Amen? So this morning, as we end, nawa, matanong natin yung sarili natin, are you called or are you chosen? Tumayo po tayong lahat. And this morning, kapatid, I would like you to really talk to God because we're in the last days. Napakarami pong magliligaw sa atin ng landas. Napakarami pong mga bagay na pwedeng magpalayo sa atin sa Diyos. So this morning, as we pray, as we close our eyes, as we even raise our hands, tanungin natin ang sarili natin, nasaan, Lord? Tulungan mo ko gawin ang kalooban mo. Tulungan mo kong ipamuhay ang inyong mga salita. Wanna live for you, be glorified forever. Can you raise our hands? My life will declare that you alone are Lord, and everything of me you sing for
raise those voices. And everyone will see, will hear, will know. I want to live for you. I want to live for you. Be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. In everything of me, choose me, Lord. You sit for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord in everything of me. Your glory, that everyone will see, will hear, will know. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I wanna live for you, be glorified forever. Raise those voices. You alone, Lord, and everything of me, you so God, that everyone will see, will hear. For the last time, I want to live for you. I want to live for you, be glorified forever. Yes, Lord, you alone are Lord. We declare, oh God, that you are Lord in everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, will hear, will know. Wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord in everything of me. Ama, maraming salamat, Use it Panginoon. for your glory. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita sa umagang ito. Will hear. Salamat, Lord, dahil pinapaalala mo sa amin kung paano hindi lang kami tinawag, but we were actually chosen by you, Father. And Lord, dahil pinili mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng desire na piliin ka rin namin. Piliin din namin sumunod sa kalooban mo. Piliin din namin, Panginoon, na maipakita sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo ang pag-ibig mo, ang mabuting balita, Panginoon. Lord, piliin din namin na ang buhay namin ay maibigay namin sa inyo, Panginoon. Salamat, Ama, dahil sa umagang ito, mas lalo naming maiintindihan kung paano ang theme po ng iyong simbahan, ng iyong gawain ay unstoppable. Lord, this morning we declare us being unstoppable all because pinili mo kami, Panginoon.
At habang pinipili mo kami, Panginoon, habang ginagawa namin ang kalooban mo, tulungan mo kami, Panginoon. Hindi namin to kaya ng kami lang. Hindi namin to kaya ng wala ka, Lord God. And this morning, Father, yun ang ultimate naming prayer is yung makasama ka namin habang ginagawa namin ang iyong kalooban. And today, as we also give our tithes and offering to the Lord, hindi namin kayang ibalik sa iyo, Panginoon, ang binigay mo sa amin. Hindi namin kayang pantayan, hindi ka namin kayang i-outgive, but Lord, we pray for you to see our hearts. At ang hearts namin, Panginoon, ay nagsasabi, ginagawa namin to dahil mahal ka namin, dahil masaya kami na maglingkod sa iyo. Dahil kalooban mo ito. And today, as we part, as we leave this place, Father, be with us. Samahan niyo po kami. We declare favor and blessing for each and every one of us today. Ingatan niyo kami, Panginoon, sa aming pag-uwi. At sa aming pag-uwi, gulatin niyo po kami, Panginoon, ng inyong magandang balita. Ano man po ang hiling at panalangin namin, Panginoon, kagalingan, financial, kung hindi man, Panginoon, alam ko, and we pray, tutulungan mo kami to solve our problems. And yun ang pinakamahalaga sa lahat. Salamat, Lord. Lahat pong ito ay dinadalangin namin na may pagpapakumbaba, pagpapasalamat, pagpupuri sa iyo lahat ng kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. God bless you all. God bless everyone. Happy Sunday po muli sa ating lahat. And of course, we are inviting everyone para sa ating Youth Watch po every Saturday, 2:30 p.m. Ayan, sa mga kabataan na gusto ng fellowship. Ayan, sama-sama tayong magpuri every Saturday. And of course, Young Adult Fellowship every second and fourth week of the month. Sa mga young adults naman po, ages from 22 and above, sa mga working people, ayan, let us find rest every Saturday with our fellowships. And of course, may YE conference po tayo, April 15 to 17. Ayan, sa Dasmariñas Arena. Kaya kung interested po kayo, I believe na nasa labas po ang booth ng Youth Empower. Ayan, pwede po kayong magpa-register dyan. And of course, prayer meeting po natin every Wednesday, 7 p.m. po. Ayan, kita-kits po tayo lahat. And of course, Sunday services po natin. Ayan, see you again next week.